Good morning sa inyo mga kamista at good evening naman po dito sa akin. So mga kamista, magandang araw po sa inyo at mabuhay po kayong lahat at nandito naman po tayo para magbigay ng isang komento at reaksyon dito po sa isang balita na kahapon lamang ay nagbigay ng testimonya ang mga abogado nitong fugitive natin na si Atong Ang. Opo, tama po mga kamista, tama po ang inyong narinig. Isa pong fugitive na ngayon si Atong Ang dahil po siya ay pinaaresto, nilabasan po siya ng warrant of arrest, pero sa halip na siya po ay magpakita o sumuko, ay siya po ay nagtago sa mga alagad ng batas na tumutugis sa kanya. So ito po ang reaksyon ng kanyang mga abogado. Kahapon po ay nagbigay ng statement ang mga abogado ni Atong Ang. At ang dahilan daw po kung bakit hindi daw po nagpapakita si Atong Ang ay kanila daw po itong binigyan ng advice o pinayuhan. Pinayuhan po ng kanyang mga abogado itong si Atong Ang. At itong payo nga daw po nilang ito ay huwag sumuko. Tama po mga kamista, tama po ang inyong narinig. Binigyan po nila ng payo itong mga abogado ni Atong Ang, ay binigyan nila ng payo itong si Atong Ang na huwag susuko. So mga kamista, ako po ay natawa nung ito ay aking makita. Natawa ako in a sense na hindi ko akalain na ang mga abogado ni Atong Ang ay meron din palang tinataglay na kalokohan o kabobohan. Maaari ko pong masabing kalokohan o kabobohan. Bakit mga kamista? Kasi sila po ay mga bigating lawyer. Itong mga abogado ni Atong Ang ay mga bigating abogado po mga kamista. Mamahalin po ito. Hindi po ito mga basta-bastang abogado. Hindi ko inakala o hindi ko naisip na maaaring gawin ito ng abogado mismo ni Atong Ang na isang bilyonaryo at nagbabayad ng napakalaking halaga para siya ay ipagtanggol. Bakit kamo mga kabista? Eto babasahin ko sa inyo isa-isa ang dahilan kung ano ba ang obligasyon at ang trabaho ng isang abogado sa ganitong mga insidente o sitwasyon. Isa-isahin po natin mga kamista So unang-una, generally and ethically speaking, ang sino man pong abogado ay hindi po dapat nag-a-advise sa kanyang kliyente na baliwalain ang isang active o isang aktibong warrant of arrest na inilabas ng lehitimong korte o hukuman. Bakit po mga kamista? Kasi ito po yung tinatawag na yung ethics ba ng mga abogado na hindi po dapat nila ito ginagawa sa mga kliyente nila na may active warrant of arrest mga kamista. Kasi ganito po yan. Ito, unang-una, babasahin ko po para sinigurado ko ito. Kasi ayoko magbigay sa inyo ng maling impormasyon nang hindi ko nire-research. Kasi baka magbigay ito ng maling implikasyon. Pero ito po babasahin po natin. Yung warrant of arrest po kasi ito po ay legal at ito ay inilabas ng lehitimong korte sa Pilipinas. Ang mga consequences po kasi ng ginawa na ito ng mga abogado ni Ang ay magbibigay ng maling implikasyon sa lahat. Not just doon sa kaso ni Atong Ang, kundi sa lahat ng mga maglalabas ng warrant of arrest na sa mga hukuman, sa lahat ng mga kaso. Magbibigay po ito ng implikasyon na po pwede po silang magtago dahil ina-advise po ng mga abogado. So mga kamista, maling-mali po yan So yung ini-evade po kasi nila tinatakasan nila yung court order sa mga ginagawa ng mga abogadong yan. So ang serious consequences po niyan mga kamista
pwede pong ma-charge ang kanilang mga lawyer ng obstruction of justice. Kasi binibigyan nila ng sila mismo ang nagtatago at nagbibigay ng maling impormasyon sa kanilang mga kliyente. So sa ginawa nilang ito ay maaari pong maging fugitive o pinaghahanap na ng batas ang isang akusado katulad po ni Atong Ang dahil po sa ginawa nilang ito. At dahil po diyan, maaari din pong madisbar ang mga lawyer na nag-advise kay Atong Ang. So, ano po ba yung kanilang tawag dito? Nilabag. Ano po ang nilabag ng mga abogado pagka ginawa nila ito? Bakit ito illegal? Sabi nga nila, why it's illegal and unethical. Ganito po yan. It violates the court order. Kasi ang arrest warrant po ay isang active order na nilalabas ng isang hukuman, lehitimong hukuman at dapat po itong sundin. Pangalawa, ito po ay nag-o-obstruct ng justice, obstruction of justice. Ang pag-a-advise po ng pag-evade tinutulungan nilang pag-evade o pagtakas ng mga kanilang kliyente ay ino-obstruct po nila o hinahadlangan po nila ang hustisya na ginawang krimen ng kanilang kliyente. Professional misconduct, yan po, isa pa po yan. Ang mga abogado po ay pinagbabawal na mag-assist ng mga kliyente nila sa mga maling gawain. Ito po ay fraudulent conduct. At pangalawa pa, at sumunod po ay magiging fugitive status na po ang kanilang mga kliyente pag sinabihan po nila na huwag susuko dahil po meron pa naman silang ginagawang hakbang o meron pa silang mga prosesong maaaring gawain bago sumuko. Mali po yun mga kamista. Hindi po nila po pwedeng sabihin sa kanilang mga kliyente na huwag ka munang sumuko at gagawa muna tayo ng paraan, magsasambit tayo ng kung ano-ano magpapel. Mali po yun. Kasi hindi po iyon ang isinasaad ng batas. Okay, mga kamista. Ito ang tamang proseso. Ito ang tamang strategy na dapat gawain ng isang abogado. Hindi ko maintindihan bakit nagawa ng mga lawyer ito ni Atong Ang. Unang-una, dapat magbigay ng tamang counseling sa pagsuko itong mga abogado ni Atong Ang. The lawyer should advise the client to surrender to authorities. Dapat po yung kliyente nila, binibigyan nila ng advice o ng payo ng tamang pag-surrender sa mga otoridad. Pupunta sila sa police or pupunta sila sa korte. So, dapat ang lawyer din po ay mag-a-arrange ng terms. Ganito po yan, mga kamista. So, ang mga lawyer dapat ni Atong Ang, kung talagang sila ay sumusunod sa batas, ang pagsuko po ng kanilang mga kliyente bago po sila humingi ng mga kondisyon ay a-arrange po nila ang pagsuko niyan sa mga police station or sa korte. Sila po mismo ang mag-aayos niyan at doon po kung meron silang nakikita na po pwedeng mag-bail at saka pa lamang po nila ito aayusin. Or sila ay hihingi ng mga kondisyon sa pagsuko ng kanilang mga kliyente. So, and at the same time, pagka po naisuko na rin po nila yung kanilang mga kliyente, doon pa lamang po sila po pwedeng mag-file ng motion. Yung pong katulad ng motion to quash the warrant or motion to for bail. Yan po yung po pwede nilang gawain. Hindi po sila po pwedeng nilang sabihin sa kanilang kliyente na huwag ka munang sumuko, magtago ka muna, magpapile muna kami ng we will do everything para hindi ka nahulihin. Mali po yun. Kailangan, pag may lumabas na warrant of arrest, kinakailangan isuko mo muna, i-advise mo ng tama ang iyong kliyente na susuko kayo at doon para mabigyan kayo ng leniency. Kung gusto mong humingi ng condition sa pagsuko, halimbawa, gusto mo na ang iyong kliyente ay maikulong na hindi kasama ng mga regular na preso. Kung gusto mo na ang iyong kliyente ay maikulong sa isang lugar na kagaya ng NBI muna, doon muna siya, or isang custodial center
ng PNP kesa isama siya sa population mismo ng mga nakakulong. So yun po ang maaari nilang gawain. Pero dahil sa ginawa pong ito ng mga abogado ni Atong Ang, ay hindi na rin po sila maaaring mapagbigyan doon sa kanilang mga request na yan dahil unang-una ay sinuway na po nila ang legal order ng korte na naglabas ng warrant of arrest. So, ano po ang maaaring kaharapin? Ito na ngayon tayo. Ito na yung po pwedeng mangyari sa mga abogado ni Atong Ang na mamahalin daw at mga bigating lawyer dahil sa ginawa nilang ito. Ano po ang disciplinary na pwedeng ibigay o ipataw sa mga abogadong katulad nito? Ito po yung consequences disciplinary action. Pwede po itong isampa sa Bar of the Philippines po yata. Pwede nilang magsampa ng reklamo para magkaroon ng disciplinary action na po pwedeng magkaroon ng penalty na suspension or maaaring umabot din po sa disbarment or pagkatanggal bilang mga abogado. Pwede rin po silang masampahan ng criminal charges kasi ito po ay potential for charges for obstruction of justice or similar offense. Obstruction of justice kasi sila po ang nagturo sa kanilang kliyente na magtago. Sila po ang nagturo sa kanilang kliyente na huwag sumuko, which is obligasyon po nila bilang mga lawyer na i-advise ng tama ang kanilang mga kliyente na huwag magtago at i-evade ang utos ng korte. At sa sitwasyong ito, dahil nga po on TV pa nila inamin na sila daw po ay in-advise nila ang kanilang kliyente na si Atong Ang na huwag sumuko dahil meron pa raw po naman silang po pwedeng gawain na paraan para mahinto yung warrant of arrest. Mali po. Hindi po tama iyon. Hindi po iyon ang nakasulat sa proseso sa tamang paraan ng pagpapatupad ng warrant of arrest. Ang sinasabi po doon, kung gusto mo pong matulungan ang iyong kliyente ay i-advise mo ng tama at pasunurin sa tamang proseso ang iyong kliyente na dapat siya ay sumuko sa mga otoridad, sa pulis o sa korte. At kung meron kayong mga motions na dapat na isampa para mapawalang bisa yung warrant or mag-bail, after ninyong maisuko yung inyong mga kliyente, doon pa lamang tatakbo ang proseso. So mga kamista, itong aking reaksyon dyan. Bilyonaryo si Atong Ang. Mamahaling abogado. Hindi ko ito inaakala mga kamista na ang mga abogado ni Atong Ang I don't know, sigurado malaki ang presyo ng mga ito. Mamahalin itong mga dekalidad na abogado ito. I just don't know bakit nagawa nilang ganoon ang advice nila kay Atong Ang. Dapat alam nila ito dahil bigatin sila mamahalin silang abogado. So bakit nilang nagawa ito kay Atong Ang? Sinadya ba nilang maging fugitive si Atong Ang? Pag ikaw ay isang fugitive at pinaghahanap na ng batas, talaga lang po na maaari na nilang sabihin na papatungan ka na ng presyo sa ulo. Remember, nilagyan na nga po ng presyo ng DILG ang ulo ni Atong Ang na 10 milyon sa sino mang makapagtuturo kung nasaan siya. Siya ay fugitive, pinaghahanap na siya ng batas at siya ay considered armed and dangerous dahil nga po sa mga kaso na kanyang kinasasangkutan. Imagine, more than 100 people dead dahil sa kanyang mga allegedly sa kanyang utos daw po. So ito mga kamista, ano sa opinion ninyo ang mangyayari? Pero alam nyo, may mga nababasa ko. Sabi nila, hindi raw po mahuhuli si Atong Ang kasi yung 10 milyon na patong sa ulo na reward is napakaliit na halaga. Baka raw po sabihin ni Atong Ang na kung sino man yung huhuli sa akin, bibigyan ko kayo ng 20 million. Tumalikod na lang kayo at wala kayong nakita. So, alam nyo po, posible yan. Kasi meron mga ganyang case at napapanood tayo sa TV na mga ganong eksena na po pwedeng mangyari din sa totoong buhay. Pero sana nga po,
sumunod na lamang sa tamang proseso sana itong si Atong Ang. Kasi po, mas mapapatunayan niya sa batas kung talagang siya ay walang kasalanan. Total, mga bigatin ang kanyang mga abogado. Ewan ko, bigatin nga ba to? Bakit ipinagkakanulo yata ng mga abogado ni Atong Ang itong si Boss A? Mali yung advice, maling-mali. At I don't know bakit kaya nilang mag-advise ng ganun samantalang nakasalang doon ang kanilang mga lisensya at reputasyon. So mga kamista, kayo, ano sa tingin nyo? Tama ba o mali? Your comment and your reaction sa comment section mga kamista. At dun sa mga bago nanood, paki-subscribe, like, and share mga kamista. Ikalat po natin. At sana po may natutunan po kayo sa aking tinalakay ngayong araw na ito. And thank you very much po sa inyong panunood. At hanggang sa muli, magkita-kita po ulit tayo. Maraming salamat sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum. God bless us all.